Ang pangalan ko ay Arya Walsh at 23 taong gulang ako. Noong nakaraang buwan, pumasok ako sa isang mamahaling Italian restaurant sa suburban Boston para sa birthday dinner ng tatay ko. Suot ang isang pulang dress na parang kumakapit sa natitira kong kumpiyansa sa sarili. Ilang linggo akong nag-ipon para mabili iyon, umaasang kahit minsan lang ay maramdaman kong maganda ako. Pero ang kapatid kong si Scarlett, iyong laging kailangang nasa sentro ng atensyon, ay hindi matanggap ang paraan ng paglingon ng buong silid sa akin. Nice dress, singhal niya, punong-puno ng lason ang boses. Bago pa ako makasagot, dumapo ang kamay niya sa mukha ko, isang malakas at mahapding sampal. Nagliyab ang pisngi ko at natigilan ang buong restaurant. Nakaangat sa ere ang mga tinidor. Nakatingin ang lahat. Ang nanay ko na nakaupo sa tapat ko ay hindi man lang natinag. Mahina siyang natawa at malamig na nagsabing, "Deserve mo yan." Parang bumagsak ang puso ko. Ang gusto ko na lang noon ay maglaho. Pero ang sampal na iyon ay hindi lang basta pananakit. Isa itong pagsabog ng mga taon ng galit at inggit sa harap ng lahat. Nakatayo ako roon, pinapahiya, kumikirot ang muka. Pero may nagbago sa loob ko. Hindi na ako mananahimik. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo pagkatapos ng sampal na iyon? I-comment mo sa ibaba. Gusto kong marinig ang iniisip mo. Nang gabing iyon, mag-isa sa apartment ko, hindi ko maalis sa isip ang hapdi ng pisngi ko at ang malamig na tawa ng nanay ko. Hindi lang iyon tungkol sa sampal. Tungkol iyon sa mga tao ng pagiging pangalawa, isang pattern na malalim nang nakaukit sa pagkabata ko sa suburban Boston. Habang lumalaki kami, parang entablado ang bahay namin at si Scarlett ang laging bida. 4 na taon ang tanda niya sa akin, matalas ang cheekbones at mas malaki pa ang personality kaysa sa buhay mismo. Tinatawag siya ni Mom na natural star, laging pinupuri ang ganda niya, charm niya, at kahit ang pagiging reckless niya. Ako naman ang tahimik lang, iyong laging nasa gilid ng anino niya. Pagsapit ko ng 2 anyos, natutunan ko ng umiwas sa daraanan niya. Si Scarlett ang nakakakuha ng bagong dresses, dagdag allowance, at maging ng kotse ni Mom nang maglabing-anim siya. Ako hand-me-downs at lecture tungkol sa pagiging practical. Wala ring gaanong naitulong si Dad. Si Samuel Walsh laging nakabaon sa mga blueprint para sa construction jobs niya, halos hindi napapansin ang tensyon sa bahay. Uuwi siya ng gabi, bibigyan ako ng pagod ng ngiti at mawawala na sa study niya. Work hard, Arya, lagi niyang sinasabi, na parang hindi ko naman ginagawa iyon araw-araw. Si Mom naman, si Beatrice, pinapatakbo ang bahay na parang direktor ng isang palabas. Sinusulat ang buhay ni Scarlett habang ako ay tila hindi kasama sa cast. Noong 14 ako, nanalo ako sa isang writing contest sa school. Halos hindi man lang tingnan ni Mom ang certificate bago tanungin si Scarlett tungkol sa cheerleading tryouts niya. Mas masakit pa iyon kaysa kahit anong sampal. Pagsapit ng high school, nagsimula akong gumawa ng sarili kong landas. Nagtrabaho ako sa isang local bookstore, nagsasalansan ng mga libro para makapag-ipon para sa college. Bawat dolyar ay napupunta sa tuition o books, hindi kailanman kay Scarlett kahit hindi iyon makita ni Mom. "Kailangan ng sister mo ng tulong," lagi niyang sinasabi habang pinipilit akong bayaran ang overdrawn credit cards o late phone bills ni Scarlett. Nagwo-work din si Scarlett, paminsan-minsan retail waitressing, pero parang hindi pa rin sapat ang pera niya kailanman. Minsan nanghiram siya ng 200 dolyar mula sa ipon ko para sa bagong outfit. Hindi ko na iyon nakita muli. Nang magreklamo ako, matalim na sagot ni Mom, "Family helps family." 16 lang ako noon. Nagkikiskis ng mesa para mabayaran ang kinabukasan ko habang si Scarlett ay abala sa party. At hindi lang pera ang problema. May kakaibang talento si Scarlett na gawing kompetisyon ang lahat. Kapag nakakakuha ako ng mataas na grade, nagyayabang naman siya tungkol sa social life niya. Kapag sumusubok ako ng bagong hairstyle, pagtatawanan niya iyon hanggang sa sumuko na lang ako. At laging kampi si Mom sa kanya. Passionate lang si Scarlett, sasabihin niya, habang binabaliwala ang mga tantrums nito. Tahimik lang si Dad, gaya ng palagi niyang ginagawa. Naalala ko, isang Pasko na nag-ipon ako para mabilhan si Mom ng scarf.
Nagpasalamat siya pero mas todo pa ang paghanga niya sa mumurahing hikaw na last minute lang binili ni Scarlett na parang mga diamante iyon. Doon ako tuluyang tumigil sa pagsubok na mapabilib siya. Mas lumala pa nang magsimula ako sa college. Lumipat ako sa maliit na apartment malapit sa campus at inisip kong baka makatulong ang distansya. Hindi pala. Tumatawag pa rin si ma'am para pilitin akong tumulong sa panibagong problema ni Scarlett. Sirang kotse, kulang sa renta kung ano-ano. Tumatanggi ako pero lagi niya akong ginigiit na selfish at ungrateful daw ako. Hindi direktang humihingi si Scarlett. Ngumingisi lang siya habang inaabot ni ma'am ang perang alam naming galing din sa akin. Para bang nabubuhay lang ako para suportahan siya. Lahat iyon nakita ng best friend kong si Lily. Nakikinig siya habang nagrarant ako at paulit-ulit akong pinapayuhang lumaban sa kanila. Ginagamit kanila lagi niyang sabi. Alam kong tama siya pero parang imposibleng putulin ang koneksyon. Pamilya ko pa rin sila pagkatapos ng lahat. Isang linggo bago ang birthday dinner ni Dad, nagsasalansan ako ng mga libro sa bookstore nang mag-vibrate ang phone ko. Si Mom iyon. Matalim ang boses niya gaya ng dati. Arya, kailangan nating pag-usapan ang sister mo. Napapikit ako. May bago na namang problema si Scarlett. Umabot daw sa $3,000 ang bagong credit card bill niya at inaasahan ni Mom na tutulong ako. She's going through a rough patch, sabi niya, na parang hindi ko na iyon narinig ng 100 beses. Mas humigpit ang hawak ko sa phone habang sumisikip ang sikmura ko. Wala akong ganong pera, sagot ko, at totoo naman iyon. Halos sapat lang sa renta at tuition ang kinikita ko sa bookstore. Bumuntong hininga si Mom, mabigat sa pagkadismaya. Ang selfish mo talaga minsan. Pagkababa ko ng tawag, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi na ako magpapadala ulit. Hindi na sa pagkakataong ito. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa maliit kong apartment habang nakatitig sa closet ko. Papalapit na ang birthday dinner ni Dad at gusto ko namang maramdaman na maayos ako kahit minsan lang. Napunta ang tingin ko sa isang pulang dress na nabili ko ng biglaan, fitted, matapang at parang sumisigaw ng confidence. Hindi pa ako kailanman nagsuot ng ganoon. Si Scarlett ang laging nasa spotlight gamit ang mga flashy niyang outfits, pero ang dress na ito ay akin. Nang isuot ko iyon sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng lakas. Nahuli ko ang sarili kong nakangiti sa salamin habang iniisip na papasok ako sa restaurant at mapapalingon ang lahat. Baka sakaling kahit minsan lang masapawan ko siya. Pero nang maisip ko ang magiging reaksyon ni Scarlett, sumikip ang dibdib ko. Hindi niya hahayaang magkaroon ako ng ganoong sandali. Parang naririnig ko na agad ang mga mapanlait niyang komento at nakikita ang pag-roll ng mata niya. Kailangan ko ng kakampi. Tinawagan ko si Lily na nagtatrabaho sa social media at marunong humawak ng drama. Isusuot mo yan, sabi niya, nang ipadala ko ang picture ng dress pabiro, pero excited ang boses. Girl, mapapatigil mo ang traffic dyan. Count me in. Nag-imbita rin ako ng ilan pang college friends, sina Jen at Matt, para lang mas maging kampante ako. Nangako si Lily na dadalhin niya ang kamera niya habang nagbibiro tungkol sa pagkuha ng big moment ko. Napatawa ako pero sa kaibuturan kinakabahan ako. At habang lumilipas ang linggo, lalo lang lumalala ang kaba ko. Muling tumawag si Mom at mas lalo niyang ipinilit ang tungkol sa utang ni Scarlett. Pautang lang naman iyon, Arya, sabi niya sa malamig at matigas na tono. Mababayaran ka rin. Hindi ako naniwala kahit isang segundo. Hindi kailanman nagbabayad si Scarlett ng utang sa kahit sino. Muli akong tumanggi, matatag ang boses ko. Hindi ko kaya, Ma'am. Ibinaba niya ang tawag ng walang ibang salita. Mas mabigat pa ang katahimikang iyon kaysa sa mga sermon niya. Nagsimula akong magduda sa red dress, iniisip kung masyado ba itong mapapansin. Baka mas mabuti pang magsuot na lang ako ng simple para maiwasan ang gulo. Pero hindi. Pagod na akong paliitin ang sarili ko para lang mapanatili ang kapayapaan. Isang araw bago ang dinner, nakipagkita ako kay Lily para magkape. Yumuko siya palapit sa mesa. Seryoso ang mga mata. Hindi ka uurong, di ba, tanong niya. Umiling ako pero hindi mapakali ang mga daliri ko sa hawak na tasa. Magwawala si Scarlett, amin ko. Ngumisi si Lily. Hayaan mo siya. Deserve mong mag-shine. Tama siya pero hindi pa rin mawala ang buhol sa tiyan ko.
Gusto kong maging maayos ang dinner para kay Dad. Hindi man siya pala salita. Alam kong gusto niyang kumpleto kami roon, nakangiti na parang normal na pamilya. Umaasa akong kahit minsan lang ay magbe-behave si Scarlett. Kinaumagahan ng dinner, muli kong isinuot ang red dress. Ang reflection ko sa salamin ay parang ibang tao, isang taong walang takot. Huminga ako ng malalim habang pilit kinukuha ang enerhiyang iyon. Baka maging maayos naman ang lahat. Baka pabayaan na lang iyon ni Scarlett. Pagpasok ko sa Italian restaurant, kumikislap ang red dress ko sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandelier. Punong-puno ng tawanan, tunog ng mga baso at amoy ng garlic bread ang private room. Buhay na buhay ang birthday dinner ni Dad, puno ng pamilya, kaibigan at mga kapitbahay na nakaupo sa mahahabang mesa na may puting linen. Ramdam ko ang bawat tinging dumapo sa akin habang naglalakad ako. Papasok mabilis ang tibok ng puso, pero taas noo pa rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nawawala sa background. Si Lily na nakapwesto malapit sa bar ay mabilis akong tinanguan habang nakahanda na ang phone niya para kumuha ng pictures. Sina Jen at Matt, mga college friends ko, ay nakangiting nagbubulungan tungkol sa pagiging bold ng itsura ko. Gumaan ng kaunti ang kaba ko at naglakas loob akong umasang magiging maayos ang gabi. Pagkatapos hiniwa ng boses ni Scarlett ang ingay ng usapan. "Wow, trying to steal the spotlight," sabi niya nang sapat na malakas para mapalingon ang iba. Matalim ang ngisi niya habang sinusuri ng mga mata niya ang dress ko na parang may paghamak. Hindi ko siya pinansin at nag-focus na lang sa tahimik na ngiti ni Dad habang binubuksan niya ang regalo ng pinsan ko, isang necktie. Pero hindi pa tapos si Scarlett. Yumuko siya palapit sa mesa habang bahagyang tumatabingi ang wine glass niya. "That dress is a bit desperate. Don't you think you're trying too hard?" Napahinto ang ilang bisita na kabitin ang mga tinidor sa ere. Pilit akong ngumiti habang nilulunok ang kaba at init na umaakyat sa dibdib ko. "Thanks for the opinion," sagot ko, nang kalmado kahit nanginginig na sa loob. Muling nagpatuloy ang usapan at akala ko ay nakaiwas na ako sa lason niya. Pagkatapos yumuko si Mrs. Thompson, isang matandang kapitbahay na may mabait na mukha. "Arya, absolutely stunning ka sa red na yan," sabi niya nang may init sa boses. May iba pang sumunod, sa papuri, isang pinsan, isang matagal ng family friend at isa-isa nilang dinagdagan ang mga compliment na parang mga batong unti-unting bumubuo ng kumpiyansa ko. Namula ako habang mahina akong nagpapasalamat, nararamdaman kong unti-unting bumabalik ang tiwala ko sa sarili. Pero biglang, nag-iba ang mukha ni Scarlett, nanigas ang panga niya sa galit. Malakas niyang ibinagsak ang wine glass sa mesa at ang matinis na tunog nito ang nagpatahimik sa buong hapag. "Oh please," matalim niyang sabi. "Kung makapag-react kayo, parang runway star siya." Bago pa ako makakilos, mabilis na umangat ang kamay niya at malakas akong sinampal sa muka. Nagliyab ang pisngi ko at biglang tumahimik ang buong silid. Sunod-sunod ang hingal ng pagkabigla mula sa mga tao. Lumabo ang paningin ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng mga matang nakatutok sa akin. Hindi man lang natinag si Ma'am. Nakaupo lang si Beatrice habang bahagyang nakakurba ang labi niya sa malamig at mapanuyang tawa. "Deserve mo yan," sabi niya, ang boses parang talim na humiwa sa katahimikan. Mas masakit pa ang mga salitang iyon kaysa sa sampal ni Scarlett dahil binuksan nito ang lahat ng taon ng pagbalewala at pagpaparamdam na wala akong halaga. Iniwas ni Dad ang tingin niya habang humihigop ng inumin. Mas malakas pa ang katahimikan niya kaysa kahit anong argumento. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palabas ng restaurant. Pero parang nakadikit ang mga paa ko sa sahig habang kumikirot ang mukha ko at wasak ang pride ko. Nagtama ang mga mata namin ni Lily, malalaki sa gulat habang nakataas pa rin ang phone niya. Sina Jen at Matt ay natigilan din, hawak ang mga phone nila habang nakukunan ang nangyayari. Kumalat ang bulungan habang mas marami pang bisita ang naglabas ng kani-kanilang devices. Nakatutok sa akin na parang mga spotlight. Hinawakan ko ang pisngi ko, ramdam ang init na tumitibok sa ilalim ng balat ko. Sumandal si Scarlett sa upuan niya na may mapagtagumpay na ngisi, parang nabawi niya ang trono niya. Pero mali siya. Ang mga phones na iyon, ang mga litrato, hindi lang ebidensya ng kalupitan niya. Patunay iyon ng lahat ng tiniis ko, ang selos niya, favoritism ni Mom.
at pagiging walang pakialam ni Dad. Buong buhay kong nilunok ang mga insulto nila, mga utos nila at kontrol nila habang umaasang balang araw ay magkakaroon din ako ng kahit kaunting fairness. Namatay ang pag-asang iyon kasabay ng sampal niya. Nanginginig ang mga kamay ko hindi sa takot, kundi dahil sa apoy na ngayon ko lang naramdaman. Ang mga litrato na iyon ay hindi simpleng pictures lang. Sila ang magiging sandata ko. Hindi na ako mananahimik. Pagbalik ko sa apartment, nakaupo ako sa couch kasama si Lily habang mahapdi pa rin ang pisngi ko mula sa sampal. Kumikinang sa screen ng phone niya ang mga litrato mula sa dinner, ang kamay ni Scarlett habang paparating ang sampal, ang gulat sa mukha ko at ang malamig na ngisi ni Mom sa background. Matalim ang tingin ni Lily. Hindi natin ito palalagpasin, sabi niya ng matatag. Tumango ako habang mas mabigat na ang galit kaysa sa hiya. Ang mga larawang iyon ay hindi lang ebidensya ng isang sampal. Bintana sila sa mga taon ng pagiging api ko. Tapos na akong magtago. Si Lily na eksperto sa social media ang agad na kumilos. Kailangan natin ng hashtag, sabi niya habang mabilis na nagtatype. Iyong matalim. Iyong didikit sa isip ng mga tao. Napagdesisyunan namin ang red alert, matapang gaya ng dress ko at simbolo ng katotohanang ilalabas ko na. Binuksan ko ang laptop ko habang nanginginig ang mga kamay ko sa pagtatype ng post. In-upload ko ang pinakamalinaw na litrato, iyong kitang-kita ang mapanuyang mukha ni Scarlett at malamig na amusement ni Mom. At kusang bumuhos ang caption mula sa akin. Ito ang nangyayari kapag naglakas loob kang mapansin. Sinampal ako ng kapatid ko sa birthday dinner ng tatay ko dahil nagsuot ako ng pulang dress. Tumawa ang nanay ko at sinabing deserve ko iyon. Hindi lang ito tungkol sa isang gabi, kundi tungkol sa mga taon ng favoritism at kontrol. Ikinuwento ko ang lahat, ang walang katapusang panghihingi ni Scarlett ng pera, ang bulag na pagsuporta ni Mom sa kanya at ang katahimikan na ni Dad. Hindi ako nagtimpi. Direkta kong pinangalanan sina Scarlett at Beatrice. Hilaw at masakit ang mga salita ko pero totoo. Si Lily ang unang nag-post nito sa account niya at saka ko iyon shinare mula sa akin. Ilang minuto lang bumaha agad ang notifications. Mga kaibigan ko, sa college co-workers ko sa bookstore. At kahit mga estranghero ay nag-retweet at nag-comment. This is awful, sabi ng isa. You're so brave, sabi naman ng iba. Pagsapit ng hating gabi, trending na locally sa Boston ang hashtag Red Alert. Walang tigil sa pag-vibrate ang phone ko dahil sa mga mensahe ng suporta, pagkabigla at galit. Isang local blogger ang kumuha ng kuwento at muling ipinost ang litrato kasama ang matinding headline na family betrayal at birthday bash. Kinaumagahan, isang maliit na news outlet ang nakipag-ugnayan para humingi ng interview. Napatingin lang ako sa screen ko, gulat na gulat. Mas lumaki ito kaysa sa inaasahan ko. Patuloy ang pagdagsa ng comments, daan-daan na ang pumapasok. Nagbahagi ang mga tao ng sarili nilang kwento, mga kapatid, na bully, mga magulang na may paborito. I've been there, sabi ng isang babae. Huwag mong hayaang patahimikin kanila, sabi naman ng iba. Nakakakilabot ang tawa ng nanay mo. Binasa ko ang bawat salita habang lalo lang tumitibay ang loob ko. Patuloy sa pag-scroll si Lily habang nanlalaki ang mga mata niya. Arya, may nasimulan ka, sabi niya habang kalahating natatawa at kalahating namamangha. Ilang oras kaming gumawa ng follow-up post, mas detalyado na sa pagkakataong iyon ang mga utang ni Scarlett na hindi kailanman binayaran, ang pagpipilit ni Mom na ako ang sumalo sa mga problema niya at ang paraan ng pagbaliwala nila sa mga achievements ko mula pa pagkabata. Isinulat ko ang tungkol sa Paskong pinuri ni Mom, ang mumurahing regalo ni Scarlett, pero halos hindi pinansin ang akin at ang mga pagkakataong binayaran ko ang mga bills ni Scarlett para lang maiwasan ang gulo. Sa bawat pangungusap na sinusulat ko, parang may bigat na unti-unting natatanggal sa balikat ko. Naglabas ang news outlet ng maikling article gamit ang mga sinabi ko at ipinakita ang litrato. Hindi nila pinangalanan sina Scarlett at Beatrice, pero alam ng komunidad kung sino sila. Nag-message ang mga kapitbahay, may mga nagulat, may mga nagsabing matagal na raw nilang nararamdaman ang tensyon sa bahay namin. Isang local women's group ang lumapit at nag-alok ng suporta at tinanong kung gusto ko raw bang magsalita sa susunod nilang meeting.
Hindi pa ako handa para roon, pero naging dagdag lakas ang mga salita nila. Hindi na lang ito kwento ko. Isa na itong panawagan para magsalita rin ang iba. Iminungkahi ni Lily na gumawa kami ng pangatlong post para manatili ang momentum. Nagdagdag kami ng isa pang litrato, iyong kitang-kita ang red dress ko, simbolo ng kumpiyansang pilit winasak ni Scarlett. Hindi deserve ng dress na ito ang sampal isinulat ko. At hindi ko rin deserve iyon. Mas lalo pang kumalat ang hashtag lumilitaw sa mga post ng mga taong hindi ko kilala. Halo-halo ang nararamdaman ko, makapangyarihan pero vulnerable. Lantad pero parang walang makakapigil sa akin. Walang ideya sina Scarlett at Mom sa paparating. Akala nila kaya nila akong kontrolin at takutin para manahimik. Mali sila. Ilang araw pagkatapos noon, malakas at paulit-ulit na tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto ng maliit kong apartment, naroon sina Mom, Dad, Scarlett at si Aunt Josephine. Halo ang galit at kaba sa mga mukha nila. Si Mom ang unang humakbang palapit, malamig ang boses. Burahin mo ang post na iyon, Arya, utos niya. Pinapahiya mo ang pamilya natin. Nakatayo si Scarlett, sa likod niya nakapulupot ang mga braso sa dibdib at punong-puno ng lason ang tingin. Si Dad naman ay nanatili sa likuran, mukhang pagod at iniiwasan ang mga mata ko. Si Aunt Josephine, ang nakatatandang kapatid ni Dad, ay tahimik na nakatayo malapit sa pinto habang mariing nakapikit ang mga labi niya. Hindi ako umatras. Mabilis ang tibok ng puso ko pero matatag ang loob ko. Hindi ko iyon buburahin, sabi ko ng diretso kahit buhol-buhol ang tiyan ko sa kaba. Kayo ang nagpahiya sa sarili ninyo. Napasinghal si Scarlett habang lumalapit. Drama queen ka talaga, dura niya. Nagpost ka ng pictures para magmukhang biktima. Nakakaawa. Masakit ang mga salita niya pero hindi ako natinag. Ilang taon akong lumiit dahil sa mga atake niya pero hindi na ngayon. Itinuro ako ni Mom. Ang childish nito, sabi niya. Sinisira mo ang pamilya natin dahil lang sa isang dress. Napatawa ako, mapait at matalim. Hindi ito tungkol sa dress, Mom. Tungkol ito sa pagpayag mong tratuhin ako ni Scarlett na parang basura buong buhay ko. Sa wakas nagsalita si Dad, mahina ang boses. Arya, pag-usapan na lang natin ito. Umiling ako. Hindi ka naman nagsalita noong kailangan kita, Dad. Hindi na bago ang katahimikan niya, pero masakit pa rin. Biglang naglinis ng lalamunan si Josephine habang palipat-lipat ang tingin sa amin. Tama na, sabi niya, matalim ang boses sa gitna ng tensyon. Hindi mali si Arya. Napalingon si Mom, sa kanya gulat na gulat. Anong ibig mong sabihin, Josephine? Huminga ng malalim si Josephine habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay niya. Masyado na akong matagal na nanahimik, sabi niya. Matagal nang nagsisinungaling si Scarlett at ikaw, Beatrice, tinatakpan mo siya. Para akong natulala. Tumingin sa akin si Josephine na puno ng pagsisisi ang muka. Noong 20 si Scarlett, nagnakaw siya ng $5,000 sa account ko. Nalaman ko iyon pero nagmakaawa si Beatrice na huwag ko raw sabihin kahit kanino. Sinabi niyang nahihirapan si Scarlett at kailangan ng tulong. Namutla si Scarlett at nawala ang mapanuyang nangisi niya. Lumaki ang mga mata ni Mom pero hindi niya itinanggi. Hindi mo dapat ikinakalat iyan, singhal niya kay Josephine. Napatitig ako kay Scarlett habang kumukulo ang galit ko. Nagnakaw ka kay Aunt Josephine, tanong ko nang nanginginig ang boses. Umiwas siya ng tingin at mahinang nagbulong. Matagal na yon. Umiling si Josephine. Hindi lang ako ang ninakawan niya. Inuubos niya ang pera ng lahat, pamilya, kaibigan, pati ikaw, Arya. At si Beatrice ang laging naglilinis ng kalat niya. Para akong nasusuka habang unti-unting nagdudugtong-dugtong ang mga piraso ng pagkabata ko. Lahat ng beses na pinilit ako ni Mom na tulungan si Scarlett, lahat ng perang nawala sa akin, hindi iyon simpleng pagiging pabaya lang. Pattern iyon at si Mom mismo ang nagpalala. Humarap ako kay Mom, malamig ang boses ko. Alam mo pala ang lahat pero pinabayaran mo pa rin sa akin ang mga utang niya. Itiniklop ni Beatrice ang mga braso niya, matigas pa rin ang tindig. Kapatid mo siya. Dapat nagkakaisa ang pamilya. Napatawa ulit ako pero wala nang saya sa tunog nito. Hindi nananampal ang pamilya. Hindi nagsisinungaling at nagnanakaw ang pamilya.
Tumingin ako kay Dad, umaasang may sasabihin siya kahit ano. Pero nakatitig lang siya sa sahig. Lumapit si Josephine at marahang ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. Dapat nun pa ako nagsalita, mahina niyang sabi. Pasensya ka na, Arya. Sapat na iyon. Tapos na ako. Pinuputol ko na kayo, sabi ko habang nakatingin kina Scarlett at Mom. Wala nang pera. Wala nang kontak. Tapos na akong maging doormat ninyo. Umikot ang mga mata ni Scarlett pero nanginginig ang mga kamay niya. Tumigas ang mukha ni Mom. Pagsisisihan mo ito, babala niya. Hindi ako natinag. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko ito ginawa noon pa. Kinabukasan tumawag ako sa abogado. Sapat na ang mga litrato, mga witness at lahat ng suporta online. Nagsampa ako ng police report laban kay Scarlett dahil sa assault. Matatag ang kamay ko habang pinipirmahan ang mga papeles. Hindi lang ito tungkol sa sampal. Tungkol ito sa pagbawi ng buhay ko. May consequences na ngayon ang mga ginawa ni Scarlett at hindi na ako uurong. Isang linggo matapos iyon tumawag ang abogado ko sa isang malamig at kulay-abong umaga sa Boston habang lumalamig ang kape ko sa mesa. Tapos na ang court date ni Scarlett at lumabas na ang verdict. Napatunayang guilty siya sa assault. Walang iniwang pagdududa ang mga litrato at testimonya ng mga witness. Hinatulan siya ng judge ng 100 oras na community service at naglabas ng restraining order na nagbabawal sa kanya na makipag-ugnayan sa akin sa loob ng 2 taon. Napabuga ako ng hangin habang pakiramdam ko ay may malaking bigat na naalis sa dibdib ko. Hindi lang ito tungkol sa parusa. Tungkol ito sa hustisya. Sa unang pagkakataong tunay na humarap si Scarlett sa consequences ng mga ginawa niya. Binalaan ako ng abogado ko na posible siyang mag-appeal pero wala na akong pakialam. Nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Mas mabigat ang naging epekto nito kay Beatrice. Kumalat na ng lampas sa suburb namin ang mga post na may hashtag na Red Alert at nakilala siya bilang inang tumawa habang nasasaktan ang sariling anak. Tumigil ang mga kapitbahay sa pag-imbita sa kanya sa mga book club at church events. Si Mrs. Thompson na dati niyang kaibigan ay tumatawid pa ng kalsada para lang maiwasan siya. Naglabas pa ng follow-up story ang isang local paper gamit ang anonymous sources na nagsabing toxic ang favoritism ni Beatrice. Sinubukan niyang iligtas ang reputasyon niya sa pamamagitan ng malalabong online apology tungkol sa family misunderstandings pero pinunit siya ng comments. You enabled abuse, sabi ng isa. Shame on you, sabi ng iba. Wala akong naramdamang awa para sa kanya. Buong buhay niya si Scarlett ang pinili niya kaysa sa akin at ngayon nakita na rin siya ng komunidad kung sino talaga siya. Gaya ng dati umiwas si Dad sa lahat. Minsan lang tumawag si Samuel at nag-iwan ng voicemail tungkol sa gusto niyang mag-move forward. Hindi ko siya tinawagan pabalik. Mas malakas pa rin ang katahimikan niya noong kabataan ko kaysa sa kahit anong salita niya ngayon. Pero si Aunt Josephine ay muling lumapit. Nagpadala siya ng mahabang email at muling humingi ng tawad dahil nanahimik siya noon tungkol sa pagnanakaw ni Scarlett. Akala ko pinoprotektahan ko ang pamilya, isinulat niya. Nagkamali ako. Sumagot ako at nagpasalamat dahil nagsalita siya noong mahalaga na. Hindi man kami naging malapit, may ibig sabihin pa rin ang katapatan niya. Nang mawala sina Scarlett at Mom sa buhay ko, parang gumaan ang lahat, para bang sa wakas ay malaya na akong makahinga. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho sa bookstore at kumuha pa ng extra shifts para makapag-ipon para sa mas maayos na apartment. Nandoon si Lily sa bawat hakbang tinutulungan akong ayusin ang apartment ko gamit ang mga thrift store finds at makukulay na kurtina. Space mo na ito ngayon, sabi niya, habang ipinupukpok ang pako para sa isang photo frame. Napangiti ako habang may munting apoy ng pride na sumiklab sa loob ko. Hindi perpekto ang buhay ko pero akin ito. Nagsimula rin akong mag-therapy para harapin ang mga taon ng resentment at guilt. Mahirap ang mga therapy sessions pero doon ko unti-unting naintindihan na hindi ako ang problema. Isang araw nakatanggap ako ng email mula sa women's group na unang lumapit sa akin matapos kumalat ang mga posts ko. Inimbitahan nila ako sa isang meeting hindi para magsalita kundi para makinig. Pumunta ako roon na kinakabahan pero curious. Puno ang silid ng mga kababaihan mula sa iba't ibang edad na nagbabahagi ng kani-kanilang kuwento
tungkol sa pagtataksil ng pamilya, abuso at survival. Tahimik lang ako pero tumagos sa akin ang bawat salita nila. Pagkatapos ng meeting, may lumapit na babaeng nagngangalang Sara. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng lakas para iwan ang toxic kong pamilya, sabi niya. Natigilan ako. Nang gabing iyon, sumali ako sa volunteer program ng grupo at tumulong sa pag-oorganisa ng support meetings para sa mga biktima ng domestic violence. Hindi iyon malaking bagay, pamimigay lang ng flyers at pag-aayos ng mga upuan, pero tama ang pakiramdam. Hindi ako nag-iisa at hindi rin sila nag-iisa. Habang lumilipas ang panahon, naunawaan ko na ang red dress ay hindi lang basta tela. Isa itong desisyon na lumaban magpakita at tumangging manatiling maliit. Akala ni na Scarlett Mom at Dad na kaya nila akong sirain gamit ang sampaltawa at katahimikan. Hindi nila nagawa. Kapalit ng paglalantad ko ng katotohanan nila ang pagkawala ng pamilya ko, pero may mas mahalaga akong nakuha respeto sa sarili. Natutunan ko na ang pagiging loyal sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan ay hindi lakas. Isa itong bitag. Ang tunay na lakas ay ang paglayo, pagsasalita at pagbuo ng bagong buhay. Hanggang ngayon nakasabit pa rin sa closet ko ang red dress na iyon. Paalala ito kung sino talaga ako.